Madam, Madam Chair, Yes, Honorable Matibag. I raise on a question of personal and collective privilege, Madam Chair. What is the nature of the personal and collective privilege of the Honorable Matibag? Ito po yung pahayag kaugnay ng sexist na pananalita sa Kongreso kahapon, Madam Chair. The Honorable Matibag has 10 minutes. Please proceed. Madam Speaker, at ang aking mga kasama sa Kongreso, tumitindig po ako ngayon hindi upang pag-usapan ang personalidad ng sinuman, kundi upang makiisa sa mga kababaihang nakaramdam ng sakit at pagkadismaya sa mga naging pahayag na lumabas mula sa isang opisyal na pagdinig ng Kongreso. Sa nakalipas na mga araw, marami pong kababaihan ang nagpahayag ng kanilang damdamin. Mga nanay, mga estudyante, mga profesional at mga kabataang Pilipina na nagsabing nasaktan sila sa paraang ang isang babae ay tila naging paksa ng biro o imahinasyon sa loob ng isang institusyong inaasahan nilang magtatanggol sa kanilang dignidad. Bilang isang mambabatas, bilang chairperson ng Committee on Women and Gender Equality, at higit sa lahat, bilang isang nanay ng 2 batang babae, hindi ko po maaaring ipagwalang bahala ang damdaming ito. Tulad ng maraming nanay sa ating bansa, may pangarap ako para sa aking mga anak. Na paglaki nila ay makikita nila ang kanilang sarili sa isang lipunang iginagalang ang kababaihan, pinahahalagahan ang kanilang kakayahan, at hindi ginagawang biro ang kanilang pagkatao. Madam Speaker, ang Kongreso ay isang honorable institution. Ito ang lugar kung saan tayo gumagawa ng mga batas na naglalayang protektahan ang karapatan at dignidad ng bawat Pilipino. Kaya kapag may mga salitang lumalabas sa loob ng ating mga pagdinig na maaring magpakababa sa dignidad ng kababaihan, natural lamang na marami ang magtatanong. Ito ba ang uri ng diskurso na nais nating marinig sa loob ng Kongreso? Ito ba ang halimbawa na nais nating makita ng ating mga anak sa kanilang cellphone, sa kanilang mga telebisyon, o sa dyaryo, o sa radyo? Hindi po natin maikakaila na sa ating lipunan, maraming kababaihan ang araw-araw na nakararanas ng catcalling, pangmamaliit at mga pahayag na nagpapababa sa kanilang dangal. At kaya nga po ipinasa sa Kongreso ang Safe Spaces Act upang malinaw na sabihin na ang ganitong mga pananalita, gaano man ito ipakita bilang biro, ay may epekto sa dignidad ng kababaihan. Ngunit ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa batas. Ito ang tungkol sa kultura ng respeto na nais nating itaguyod sa ating lipunan. At kung nais nating baguhin ang kulturang ito, dapat magsimula ang halimbawa sa loob mismo ng Kongreso. Hindi po natin kailangan magtaasan ng boses upang maipakita ang ating punto. Hindi rin natin kailangang gawing katatawanan ang kababaihan upang makuha ang atensyon. Ang tunay na lakas ng isang lider ay makikita sa respeto, dignidad at malasakit sa kapwa. Bilang isang lagunanay, patuloy kong ipaglalabang ang respeto para sa bawat babae, para sa bawat nanay na nagsusumika para sa kanyang pamilya, para sa bawat anak na babae na may pangarap, at para sa bawat Pilipinang naniniwala na ang kanilang dignidad ay nararapat igalang. Hayaan po nating maging malinaw. Ang babae ay hindi biro, hindi rin siya pantasya, at ang dignidad ng kababaihan ay hindi kailanman dapat maging katatawanan sa loob ng Kongreso. Madam Speaker, may I